Hello mga kamanok. So ito ngayon ang ibigay ko sa inyo na tips sa 14-day conditioning at saka 21-day conditioning. So ito upang sure na sure ka sa pag-breeding ng iyong manok, upang lamang ka sa mga breeders na hindi nakapanood dito. Kung susundin nyo ang mga tips na to, tiyak na may malaking may tulong ito sa inyo. Step by step ito na pagbigay ko sa inyo. Kung may nakalimutan man ako rito o may kunti mang mali, ngunit tiyak na pag ito ang susundin nyo, may may malaking itulong sa inyo. Kung may diferensya man ng kunti lang, dahil sa ginawa ko to just a while ago, dahil sa ginawa ko to just a while ago dahil sa requested to ni Blasyon lang das R 3 times. So yan, ito ang niya na gagawa raw tayo ng 14-day conditioning at saka 21 days conditioning. So dito, ipapakita ko sa inyo ibibigay ko sa inyo ang tips na to on how I wish na makatulong ako sa inyo. Okay, so dito medyo disturbo tayo ng konti dahil sa itong aso. Okay, so ito ang unang gagawin mo sa unang araw. Liguin mo muna yung manok. Liguin mo muna yung manok mo sa unang araw. Okay, pangarawang araw, i-deworm mo siya. Ang iba dito, una ang deworm tapos liguin. And depende sa estilo mo. May kunti na kung mali dito, kunti lang na. So dito, pagkatapos mong liguin, i-deworm mo. Then for 3 days, after 3 days, injikan mo ng 0.5 na any kind of injectable na mga gamot, pwedeng Bilamel, Bixan. Mas maigi kung gamitin mo ang Filipino Red Viper, kaso lang medyo may kamahalan to. At saka itong Filipino Red Viper, matagal mamatay yung manok mo. Pwede ring Dr. Blues, mahal din to. So yan, at saka the better pag ang ilagay mo ay 1 cc na ilagay mo sa manok mo, So dito, ganyan ang gawin mo, injikan mo siya. Okay? Mas maganda pag 1 cc ilagay mo. Malaga dahil sa medyo 1 week to. 1 week ang pag mo. Dalawang bisis ka lang nag-i-inject kasi. Then after that, for the 4th day, bigyan mo ng Proxygen tablet. Sa 5th day, lagyan mo ng B50 tablet. Sa 6th day, Regel 40 plus. 7th day, B50 or any other tablet or no tablet. Pwede. Pwedeng wag mong bigyan ng tablet. Ngunit ang ang inilalagay natin ay B50. Itong B50 kasi, kung simple lang ang pag-condition mo, kung kung ang estilo ko dito kasi dalawang estilo Meron akong conditioning dito na puro B50 for 14 days at hanggang 21 days, B50 lahat. Ngunit mas maigi itong binigay ko sa inyo. So ang interval dito na no tablet, nilagay ko ng B50. Sa 8th day, B Pullen. Sa 9th day, LDI B12. Tapos liguin mo siya. Ito mga gamot, reminders lang. Sa gabi nyo to painumin. Except kung day of fight na, sa umaga mo painumin. Dahil may mga gamot dito na pang day of fight. Okay? Sana tayo? 9th day? 9th day. Sa 10th day, painumin mo ng Calbex.
inject ka 0.5 or 1 cc. Sa night mo yan i-inject, huwag kang ma-inject sa araw dahil mainit. Pag mainit yan sa katawan ng manok, no? So yan Calbex sa 10th day Calbex na sa Calbex at saka inject. Sa 11th day, bigyan mo ng Biminolac. Tablet yan mga tablet yan. Sa 12th day, lagyan mo ng Regel 40+. 13th day, lagyan mo ng Bipollen. At saka sa 14th day, bumili ka ng or painumin mo ng Calbex. Okay. Huwag mo nang wag mo nang injikan dahil sa na to ilang araw mo bago naka-inject ka sa 10th day. So sa 4 days walang kailangang natural ang natural ang kilos ng manok sa 4th day. Itong Calbex to ano ba to ang niya, titingnan ko muna ang tama nito kung para sa to. Calcium pala to Ang Calbex calcium lang to. Hindi to affected ang manok mo. By the day of fight, 'yan, Calbex mo. The day of fight yan sa 14. So ngunit kung ipagpatuloy mo hanggang 21 day, so dito naman tayo sa 15, number 15. Okay na yan sa 14 day of fight na yan. Ngunit kung in 21 day conditioning mo, dito na tayo sa number 15, sa 15th day, bigyan mo ng LDI B12. Then, by the 16th, lagyan mo ng Proxygen at saka may inject ka ng 1 cc or 0.5. Di better pag 1 cc i-inject mo. Proxygen yan sa 16th. Sa 17th, lagyan mo ng B50 or any tablet. Kahit marami dyan mga tablet, pumili ka lang dyan. Anong ibigay mo. 18th day, lagyan mo ng Regel 40+. 19th, Bipollen. At saka sa 20, sa gabi yan kung walang sa 20 sa gabi, painumin mo ng Parmaton. May kamahalan tong Parmaton to, 40 pesos. Dahil malakas ang palo sa manok mo basta pinainom mo sa gabi bago ang fight, no? Kung walang Parmaton, inject ka ng 0.3 sa ulo. Dito sa ulo, mag-inject ka ng 0.3 sa gabi. At painumin mo ng Calbex sa day of fight. Yan. Sa day of fight, painumin mo ng Calbex pag nag-inject ka lang sa ulo ng 20. Pag walang Parmaton, yan ang mo yung other style mo, technique mo. Kung walang Parmaton, mag-inject ka ng 0.3 sa ulo sa gabi at saka sa umaga bigyan mo ng Calbex, no? Calbex ang ipainom mo sa manok mo. Dito sa 20, pwedeng gumamit ka lang dito ng o gumamit ka ng B50 or pwedeng wala. Huwag mong lagyan sa sa 20. Then sa day of fight, lagyan mo ng Calbex. Yanan lang kasimple ang pag yan kasi mga simple lang yon. May iba pa kong estilo nito. Ngunit yung simple ang ibinigay ko sa inyo dahil mahal kasi ang mag-condition ka ng manok Pag ibigay ko sa inyo yung mga medyo malalim na, medyo may kamahalan yun. Yung butit pag nagpusta ka ng sobrang laki ang pusta mo. Ngunit pag lang pusta mo, ito lang ang ginamit ko. Ngunit ang mga ang mga ibinigay ko sa inyo, pwede mo tong gamitin kahit sa malaking larangan ng kompetisyon. Then everyday, kailangan na maglagay ka ng drops mo ng reload everyday, no? Reload everyday upang makondisyon ang manok mo sa reload. Dahil pag hindi na kondisyon ang manok mo everyday, pag patak mo ng 7 drops sa day of fight, sasakit ang ulo niyan. Sasakit ang ulo ng manok mo, no?
So, kailangan i-condition mo siya araw-araw pang hindi sasakit ang ulo niya. Ito ay stress reliever. Stress reliever, pag wala kang reload, pag malayo ang biyahe mo, na stress yung manok mo. Ngunit pag mayroon kayong reload, hindi siya na stress na. So, lagyan mo ng weights. Ang sa kaliwa, lagyan mo ng 2 weights. Ngunit, sa unang-una, first 3 days, isa lang muna. After which, lalagyan mo ng 2 sa kaliwa at sa kanan, lagyan mo ng isa. Na? Then, ilagay sa limber for the whole day. Kailangan sa the whole day dyan mo ilagay sa limber. Huwag mong kung saan mo ilagay. Remember that, sa limber mo ilagay. Tapos, sa side naman yan, lagyan mo ng another limber sa tabi. May distant a little na hindi sila mag-aabutan. Hindi sila nagtutukaan. Lagyan mo ng another limber sa tabi na may inahin at may kasamang laki na kumukupa sa inahin. Mas maganda kung ayaw pang magpakupa ang inahin upang kikilos at kikilos ang kinokondisyon mong manok at saka maghabulan sila. Na? Yan. Yan ang gagawin mo. Okay? So next, bago pumuntang sugalan, painumin mo ng reload 7 drops, bago mo ilagay sa kung saan ang ilalagyan mo. So pag sa karton, kailangan painumin mo ng 7 drops. Huwag mong ilagay sa karton. Kung pupunta ka hindi karton ang lalagyan mo, pa yung sa amin yung tawag yung buyot. Yung buyot ba? Parang bag na native. Yun ang lagyan mo dahil pag karton ang inilalagyan mo, mapuwersa siyang pag gumalaw ang karton, ang manok parang lalabas ang niya, power niya dahil sa biyahe. Ngunit sa pag diyan mo nilagay sa sa native na bag, hindi siya dahil sa siya diyan. Parang hindi siya masistress, na? Pagdating sa sabungan, painumin mo naman ng 7 drops na reload. Kung matagal pa ang fight, painumin mo na naman ng reload 7 drops before umakyat sa galyera or fighting arena. Yun lang my friend, huwag ko lang pahabain dito ng todo ang vlog natin dahil pag mahaba na, pag walang mga hindi masyadong importante binigay natin, hindi rin maganda, no? Dahil sa wasting of time rin sa inyo. Ito lang pinaka-importante ibinigay ko sa inyo, how I wish na may naitulong ko sa inyo. Have a blessed day everyone.